will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name.
Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta na po ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos. Rinig na rinig ang sigaw lang lahat ng anak ng Diyos na sila ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. And of course, alam naman po natin na sa ating pagpapatuloy sa Diyos, ang Diyos ay patuloy na magpapala sa lahat ng kanyang anak. Ayan, and welcome October. Ayan, kaya ito po ang unang linggo ng buwan ng Oktubre. And for this month, para po sa kaalaman ng lahat at baka kailangan po natin ng paalala, ayan, at ngayon pong buwan na ito ay celebrate natin ang Pastor's Appreciation Month. Ayan, so lahat po ng mga anak ng Diyos ay i-encourage ang kanilang mga tagapanguna. Ayan, send them a message, no? Text natin sila, chat, or whatever. Show them appreciation, and show appreciation sa ating pong mga tagapanguna upang tayo po ay maging daluyan din ng kalakasan para sa kanila. Yan. Because if the church is under attack, ang una pong nandyan, ang frontliners natin, ayan, pagdating sa church, is yung ating mga pastors. So, go ahead, encourage them, and be the source of strength na yung daluyan ng kagalakan at kalakasan. Ayan, and ngayon din pong buwan ng Oktubre ay pagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. And for today, ang ating pong pag-aaralan is entitled New Steps. Yan. Nakakita na ba kayo nung baby na nag-aaral maglakad? Tapos, di ba nakaka-excite yun na makikita or mawi-witness yung unang steps ng baby, no? Yung magtatayo siyang mag-isa, tapos lalakad siya. Di ba nakaka-excite? Tapos bibilang ka pa, nakadalawang hakbang na siya hanggang tumatakbo na bigla at naghahabulan na kayo. And for the parents, na exciting yun. Ako nga, hindi ako parent, pero pag nakita ko yung mga pamangkin ko na unang mga steps nila, ay nakakagalak. Kaya nagkakaroon po ng kagalakan at kasiyahan sa puso. But we will not be talking about that kind of steps, no, na nauna, no, na inaaral pa lang. Itong new steps na pag-aaralan natin is actually brought upon, a redirection. So, para to sa mga tao na matagal na, no, na nakaranas na ng paglilingkod sa Panginoon at ng kanilang lakad sa Panginoon. And then, sa middle ng kanilang lakad sa Panginoon, nagkakaroon ng bagong steps. So, what does it mean? Ayan, nagkaroon na ba kayo ng isang idea, no, na parang sa mind nyo, nakaplano na lahat. And then, nakaroon na kayo ng preconception ng kung ano yung mangyayari. Tapos, no, kung paano nyo gagawin yung mga bagay-bagay papunta sa goal nyo. And then, right at the middle of it, nag-interject yun ng Panginoon. Tapos, may bagong plano or ibang plano ang Panginoon. At nilagyan niya yun ng bagong plano niya, yung agenda mo, at nagbago ang lahat. Paano mo dinil yung ganong sitwasyon? No, naging flexible enough pa tayo noong biglang nag-interject ang Panginoon sa ating mga plano? Or noong nagme-make na, syempre dahil ito ay bago, no, yung interjection na ito, ano adjustments ang ginawa mo? At paano mo ginawa itong mga adjustments na to? Ayan, yun pong mga biblical heroes na kilala natin. Biblical characters na kilala natin. And we consider role models when it comes to service sa ating Panginoon or pananampalataya sa Panginoon. All of them ay naka-experience ng ganitong interjection. And nag-respond sila favorably sa divine interruption. Ayan, tawagin natin divine interruption ng Panginoon when they were redirected into new steps, no, not their own steps. No, yung response nila ay favorable at ayan, naging maganda yung bunga ng kanilang respond. Okay? So yung kanilang mga regular routines ay dinisrupt ng Panginoon, and not just in the little ways, na talagang malaking way, no, yung ginawa ng Panginoon. For example, si Abraham, ayan, comfortable na siya sa Ur, di ba?
Tapos biglang tinawag siya ng Panginoon na umalis doon. Okay, hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero tinawag siya ng Panginoon na umalis doon at para sa isang journey ng pananampalataya. Si Moses, ayan, he was already comfortable na nililid or nag-herd ng sheep, no, sa wilderness. And then, tinawag siya ng Panginoon dahil yung mga God's people ay nangangailangan ng deliverer. Si Jonah, he was already preaching and comfortably sa Israel, pero tinawag siya ng Panginoon na dahil nangangailangan ng Nineveh ng tagapagsalita. Si Nehemiah, he was comfortable in his position as the king's cupbearer. Pero yung walls ng Jerusalem ay kailangan ma-rebuild. So God called him out of that position. Mary was comfortable being young, living young, simple life, no, having a simple life. And then an angel of the Lord came to her at binigyan siya ng isang life-altering na message. Peter, ayan, si Peter, he was already comfortable sa pagiging fisherman. And then God called him and made him a fisher of men. Another purpose of his life. Paul was already comfortable being a Pharisee. In fact, it's not just being a Pharisee, yung position of influence niya, yung social status niya, very comfortable. But God needed him to be a great church planter. Ayan. With the exception of Paul, ayan, dun sa buhay ni Pablo, lahat ng mga nabanggit ko pong example ay wala naman talagang ginagawang mali. Diba? Hindi mo sila nagkakasala or hindi naman sila lumalabag sa batas ng Panginoon. They're not doing anything wrong. Ngunit, meron lang talagang ibang plano ang ating Panginoon at ibang purpose na kailangan nilang i-fulfill. At ito po ang magbibigay sa atin ng reminder sa isang napakagandang counsel na binigay ng Panginoon at yun po ang ating pagtutuunan. Yun pong sa Proverbs 16 verse 19. Hayaan niyo pong basahin po ito sa sa NLT. Ayan. Okay? Sabi po sa Proverbs 16:9, we can make our plans, but the Lord determines our steps. Ay isama na rin po natin yung Proverbs 19 verse 21. You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Ayan. At bago po tayo tuluyan, bago pa natin tuluyang dig deeper yan po mga salita ng Panginoon, tayo po munang lahat ay yumuko at manalangin. Aming mapagpalang Ama, marami pong salamat dahil alam po namin na hindi po aksidente na kami ngayon ay nagtitipon-tipon. Although virtually, we know that you have a plan for us. Ikaw po ang magtuturo sa amin, ikaw po ang mangungusap sa amin, ikaw po ang magko-correct sa amin kung kinakailangan. And may your message be our source of strength, our source of love, our source of reminders, our source of wisdom, Lord God, upang sa amin pong patuloy na paglilingkod, ikaw po ang aming mabigyan ng papuri at pananambahan. Lord, yung pong iyong tagapagsalita ay bigyan mo po ng iyong talino and yung message mo lang, Lord God, ang lumabas sa aking mga bibig ngayon pong oras na ito. Yung pong mga insufficiencies ko bilang tagapagsalita ay ikaw po ang pumuno. At ikaw po rin po, gamitin mo po ako upang maging daluyan, Panginoon, ng iyong mensahe sa hapon na ito. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, yun naman pong pagpaplano is a good thing. Sabi nga, di ba, ng ni Rick Warren, not making a plan. And nire-rephrase ko po. Ayan. Yung daw hindi paggawa ng plano is planning to fail. So, planning is really a good thing. No? Walang mali sa pagpaplano. In fact, we are all encouraged to make plans. Pero dapat, ayan, flexible enough tayo at inaalaw natin na yung mga plano natin ay tinitweak ng ating Panginoon. No? Na maaari itong baguhin
no, ng radically ng ating Diyos. At yun kung minsan, madalas, pag ang Diyos ay nag-interject sa ating mga plano, ayan, yun pong mga next na nangyayari ay hindi usually yung kung ano yung nasa isip natin. Kaya minsan may clear vision na tayo of what would happen because of our plans. Diba? Pag nag-interject ang Panginoon, He changes it in a big way na parang nakakalito na yung nangyayari kasi hindi ito yung mga nasa isip natin. Okay, so tayo kasing mga tao, we make plans kung paano natin nakikita yung oras. We make plans kung ano yung perception natin ng mga possibilities na pangyayari, no, ahead of time. Pero at least ahead of time nakakapagplano. And we actually make plans according to our own, ayan, yung ano na natin sa tawag dito, experience before. Di ba? Kung ano nananasan natin dati, yun na yung mga possibilities din natin tinitignan na pwedeng mangyari in the future. So we make plans. Ayan. And madalas, pag ito naman talaga ay nabigyan ng panahon at pinag-isipan ng plano, our plans are good. It's good to plan and our plans are good. But there are times that God, ayan, si God, pinapakita niya sa atin yung marami pang bagay, no? As time goes on, pinapakita niya pa yung mas mararaming bagay. Tapos, yung plano niya, yung plano natin ay nasusupersede na nung kanyang plano, which is better than good. Diba? Nababago yung track, nagkakaroon na yung mga steps natin into our goal changes into new steps. No, maraming mga anak daw ng Panginoon or mga lingkod ng Diyos ang hindi nagpo-progress. Ayan, when it comes to their service kasi yung buhay nila ay hindi nila hinahayaan na yung kanilang lakad or yung kanilang buhay ay maa-adjust kasi ayaw nilang umalis dun sa preconceived na idea nila kung paano dapat mangyari ang mga dapat mangyayari. Alam mo yun, yung ayaw nang umalis sa comfort zone. In fact, there are some servants no, na dahil ayaw nilang lumabas sa kanilang comfort zone, ang gusto nila, yung mga tao, sumama sa kanila sa comfort zone nila. Na dahil ito yung alam kong gagawin at ito yung plano ko at for me, this is okay, ito yung gagawin natin. No, may mga ganun pa no, na medyo dangerous because if we are doing that, nawawala yung divine interjection ng ating Panginoon. No? Yung new steps na kailangan natin gawin ay hindi natin nagagawa. Well, bilang tao, ayan, ang tendency naman talaga natin ay maging creature tayo of habit. Tama? No, nagiging gusto natin yung syempre, yung mga bagay na kinasanayan na natin yung nangyayari. And certainly, pag pinredict natin yung mga bagay-bagay, gusto natin na ganun para in control natin lahat. Pag hindi po natin tayo naging careful or ganito po yung mangyayari lagi, ayan, yun pong binibigay sa atin na bagong steps ng Diyos ay mamimiss out natin. Okay, so if we are so comfortable with our comfort zones and we don't want to move away from that, then we will miss God's new steps. So if we are asking, bakit kasi kailangan pa ng mga new steps na to? Ayan. Ito po yung mga dahilan kung bakit na kailangan natin na i-take yung new steps ng ating Panginoon. Ang first reason po is for an assignment. An example of which is Philip. Ayan. For an assignment. May bago kang assignment. Yung mga estudyante, ayaw nila niyan. Ayan. So, weekend ngayon. So, malamang yung mga students nagre-reklamo, dapat walang assignment pag weekend. Ayan. So, sasabihin nila yung DepEd memo, walang assignment pag weekend. Okay, wala namang may gusto na talaga ng assignment. Pero, yun po when it comes to service to the King of Kings, we have actually assignments, no? Ang example po dito ay si Philip, no? Si Philip as a servant of God ay meron siyang magandang success
doon sa Samaria. Kasi na-lead niya yung mga tao sa Samaria sa Panginoon by sharing the gospel. And then, si God ay inask siya to do something na parang step backward, patras. Yung new steps pala ng Panginoon, minsan parang step backward. Let's see what happens to Philip. Ayan, kasi bakit parang step backward? Yung kasing assignment na binigay sa kanya ng Diyos ay iwan yung pong large number of people sa Samaria at pinapunta siya sa isang desert. Pag ito ay pinag-isipan ng isang natural mind, human logic, and all, ang sasabihin natin is, Lord, parang walang sense. Philip is already leading this large group of people in Samaria, and then aalisin mo siya doon, pinaalis mo siya doon para pumunta sa isang desert when there is no one? It does not make sense. Ayan, tingnan natin ngayon yung kwento na yan ay matatagpuan sa Acts chapter 8 verses 26 to 28. So if you have time, you may read. But ang instruction sa kanya doon ng Panginoon is that to go south down the desert road that runs from Jerusalem to Gaza. So pinaalis siya doon sa Samaria. And what he did was he followed. So he started out, tapos doon sa kanyang pong journey ay nakakilala siya ng treasurer of Ethiopia, a eunuch of great authority under the Kandake, the queen of Ethiopia. The eunuch had gone to Jerusalem to worship, and he was now returning, seated in his carriage. He was reading aloud from the book of the prophet Isaiah. The Holy Spirit said to Philip, "Go over and walk along beside the carriage." Yan. Malamang alam na po natin yung susunod na pangyayari. Because yung pong mga susunod na pangyayari is that he ended up bringing this utopian eunuch to the faith in Jesus. So nadala niya itong taong ito sa Panginoon. At he was also the one to baptize this eunuch. Minsan hindi natin alam kung ano yung full extent ng strategy ng Panginoon, no? Dito sa istorya ni Philip, parang gano'n, no? Parang hindi mo makikita kung paano yung strategy ng Panginoon. Pero alam natin na si God ay mahal niya lahat ng taong lost, no, ng yung mga taong hindi pa nakakilala sa kanya, and he loves them so much that he sent someone to the desert para lang ma-reach out itong eunuch na to. That's how much he loved, the lost. Remember yung principle ng 99:1 is to 1? Yung lost sheep, he'll go out to actually search for the one, leave the 99 and search for one. That's how much he loves lost people. So, kung natural mind yung pinairal at sinunod, Philip could have stayed there. And it may seem na walang mali dun sa gagawin niya kung magnanatili siya doon sa large number of people and continue preaching to them. Pero yung pong interruption ni God doon po sa ginagawa ni Philip ay pagsasabi na hindi yan yung plano ko. No, it may seem right, but that's not my plan. Diba? Ito pong pagbabago na ito ay hindi pagbabago ng calling ni Philip. Pero ito po ay pagbabago ng kanyang assignment. A new assignment. And ito po yung punto na ibinibigay sa atin ngayon. Naniniwala po ako na meron pong panagkaiba ang calling at saka assignment. Because in a sense, lahat tayo ay may iisang tawag. It is, ayan, diba? To seek and save the lost. Ayan, yung pong Great Commission. Ayan, yan yung tawag talaga nating lahat. No, na nanggaling yan sa Panginoon. Pero meron po tayong iba't ibang assignments, no?
meron tayong maraming assignments na binibigay ang Panginoon sa ating buhay. So for example, no, ang assignment ng isang pastor ay mag-lead ng ganitong congregation. Tapos, kailangan niyang umalis kasi malilipat siya ng assignment. Ganun yung nangyari. And minsan, pare-parehas tayo ng tawag, iba-iba talaga yung assignments. So, there are actually ang inassign ng Panginoon to be a missionary. Ayan, kailangan lumipat ng lugar. So, ito pong mga assignments na to does not change God's calling. Hindi niya binago yung calling niya sa iyo. If God is redirecting you to a new assignment, God is not changing His call. He is just fulfilling His plan. At dapat, aware tayo na plano yun ng Panginoon. And it should supersede kung ano yung plano natin. Kasi yung plano niya, higit sa plano natin. Minsan nakakalinlang po na parang wala namang mali sa ginagawa natin. In fact, wala namang mali sa ginagawa natin. And sometimes it will not make sense. Parang step back sa ginagawa natin. But, yung pagmamahal ng Panginoon sa lost, since that's our calling to seek and save the lost, and He loves these people, no? He gives us a new assignment. May new assignment ka ba? Baka ang new step na pinagagawa sa iyo ng Panginoon is a step backward so that you will see yung taong naliligaw. Take that new assignment. Second reason para po sa new step na ito is for clarity. Ayan, maaaring for clarity. Minsan kasi, in general, tama naman yung direction na tinatahak ng isang tao. Pero, kulang ng specific clarity. Ayan, ang example po dito ay si Paul. Si Paul ay alam niya na kailangan niyang mag-preach sa Gentiles. Pero sinong Gentiles yung kailangan niyang mag-preachan? So, yung pong kanyang endeavor or yung journey niya or yung kanyang pagpunta sa isang certain direction, no, ay plano niyang gawin. Ngunit yung Holy Spirit ay lagi siyang inaalis doon. Okay, pwede rin itong tingnan sa Acts chapter 16 verse 6. Ayan, sabi doon, Next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit has prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. Ayan. Then coming to the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia. But again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. So instead, they went on through Mysia to the seaport of Troas. That night, Paul had a vision. A man from Macedonia in northern Greece was standing there, pleading with him, "Come over to Macedonia and help us. So we decided to leave for Macedonia at once, having concluded that God was calling us to preach the good news there." Paul was following God's calling to preach to the Gentiles. Pag tinignan natin yung plano nila na pumunta sa iba't ibang lugar, it was okay. Tama? Walang mali, di ba? Doon sa ginagawa niya. But yung direction niya is actually is lacking clarity. He knows that he needs to preach sa Gentiles, pero sino bang grupo ng Gentiles yung kailangan niya pag-ukulan ng pansin? He planned to go to Galatia, to Phrygia, tapos nilihis siya na ulit, no? Sabi nung salita ng Diyos, the Holy Spirit prevented him. Talagang inalis, not there. Okay, tapos yung papunta na naman siya sa isa pang lugar, di ba? Ano sabi? The Spirit Jesus did not allow them to go there. Yan. Alam niyo yung itsura noon kung pukpok palayo?
Di ba? Yung gano'n, yung alam mo na yung palayok na doon, diretso ka lang. Pero parang at ang gusto mo diretso ka, pero lumilihis ka, tapos bilang may sisigaw, kanan! Di ba? Tapos magulat ka, kanan, kanan. Ayan. Kasi bakit? Kasi walang clarity. Yung alam mo, pupuntahan mo yun, pero hindi mo talaga makita kung ano ba talaga, saan ba dapat talaga, or anong specific na kailangan mo puntahan. So, there are times that it seems like new steps because God is preventing us to take that step because He wants us to take this step. Meron lang lacking na clarity. Minsan meron tayong ganun, Lord, gusto ko pong mag-share ng gospel sa mga classmates ko. Kasi hindi ka talaga, parang may prevention lagi na hindi ka sa classmate mo nakakapag-share, and then you are given a chance to actually share the gospel to a group of an organized group ng students, which is bigger or smaller. But God loves them so much, doon kanya nilalagay. Right? Minsan hindi ka, may mga kilala po akong youth, no, that they do not have this opportunity to actually be a youth leader. No, hindi naman yung yung parang yung quote-unquote promotion inside of the local church. And yet, they are actually leading a group of people sa kanilang school. Tumatang yung balahibo. May makilala po akong ganun. No, na parang, okay, gusto mong maging youth leader, pero no, not there. I want this to be clear, sinasabi ng Panginoon. I have other plans. You may not be handling a group of youth people sa loob ng inyong church, but you will be handling a group of people sa iyong eskwelahan. Wow! Now, yung mga ganun, no, na nagkakaroon lang ng clarity. Tama yung ginagawa mo. Pero ito specifically, ang kapagawa ko sa'yo. Yes, you are called to be a leader, but not there, here. No, clarity ang kinakailangan. So, nililihis, no, parang yung steps mo ay nilihis lang ng konti so that you'll see with clarity that this is your steps na ginagawa mo dapat. No? So, ganun din yung nangyari kay Paul, no, na he preached doon sa tamang grupo ng tao, and then he progressed with that calling. The third and final reason na meron tayo ngayon for new steps is, of course, for growth. Minsan, yun kung interruptions ng Diyos ay significant na nakakagulat at kailangan talaga nating umalis sa ating comfort zone. Ayan. Parang experience ni Peter. Si Peter naman, ang na-experience niya ay makikita natin sa Acts 10. Papunta siya sa Joppa, and doon sa lugar na yon, God used him to raise Dorcas from the dead. And, he was minding his own business, waiting for lunch, and then he fell into a trance and had a vision. May pinakitang vision sa kanyang Panginoon. And hindi lang isang beses, 3 beses nangyari yung vision. Ang vision niya is a sheet being let down from heaven containing all kinds of unclean animals. And he heard a voice instructing him, "Rise, Peter, kill and eat." Ayan. Specifically, that's yung Acts chapter 10, verse 13. Ayan. So, si Peter, yan, ay based sa kanyang Jewish ritual purity, ay protested because of this. Kasi may issue siya about, eating this food. Kasi nga sa Jewish paniniwala. And he realized soon after na yung issue niya naman talaga is not because of the food, but because of the people. So, God did not, tawag dito, hindi naman talaga parang kino-consider ni Peter na unclean yung food. At some point, he realized na yung mga tao yung kino-consider niya unclean. So, God, he was about to send Peter
doon sa bahay ni Cornelius, a Roman centurion, and pinreach niya doon yung gospel. No, and Cornelius and the other Gentiles, Gentiles with him would be gloriously saved and filled with the Holy Spirit. So kaya yung pinakita ng Panginoon sa kanya, so that he will realize na, you're so, ang comfort zone mo kasi is yung mga taong may kagaya ng iyong, ng iyong mga beliefs, ritual na beliefs, no? At hindi naman parang meron kang, ayaw mo dun lumabas kasi meron ka na agad prejudice about them. No? So, doon sa pagpunta doon ni Peter sa bahay ng mga Gentile ay hindi mangyayari kung hindi nag-interrupt ang Panginoon sa kanyang way of thinking. So, hindi lang basta itinerary yung in-interrupt ng Panginoon, yung kanyang way of thinking. So, nung bumalik si Peter sa Jerusalem, he was confronted of this, no, because of this. Sa Acts 11, 2-3 ang sabi, but when Peter arrived back in Jerusalem, the Jewish believers criticized him. You entered the home of Gentiles and even ate with them, they said. It is important to understand that when God interrupts you, it not only disrupts what you had in mind, but may bring some disruption and discomfort to others as well. No? Because people, and yun yung pinapakita ngayon dito na, okay, so binabago ng Diyos yung way of thinking mo and you are being moved out of your comfort zone. Yung mga taong nakatingin sa'yo, parang nagkakaroon din sila ng disruption and discomfort. Is this bad? Is this wrong? Okay, hindi po ito mali, because sometimes we are so into our comfort zones, we are actually not moving at all. Hindi na natin nare-recognize or nare-realize na dahil nasa comfort zone tayo, hindi na natin nakikita that we are actually not moving at all. No? Hindi na tayo nag-move forward. Kasi nga, nandun na tayo sa sarili nating way of thinking. Na parang wala nang ibang way. And ito po ay actually a problem na hindi po nagko-cause ng growth. No? Because in order to move forward, you have to move. And if you are moving forward, you are actually moving away from something. And for us, most of the time, it is our comfort zone. Hindi po ito nangangahulugan na pahihirapan ka ng Diyos or magiging mahirap yun pong mga mangyayaring next. It just means na iba kasi na ang pinapagawa at pinapupuntahan ng Panginoon. Hindi na yung bagay na nakasanayan mo. So baka ang sinasabi ng Diyos, okay, iba naman yung dapat mong kasanayan because I want you to grow. Diba? Gusto kong magbago yung way of thinking mo. That's not, na para mas maintindihan mo pa yung ibang mga tao sa paligid mo, then you have to change the way of, kung paano ka mag-isip, diba? Yung way of thinking mo. Na maaaring, okay, ito maganda naman yung paniniwala mo, but let us see what others think and how they think so that when you know how they think, you could actually share the gospel better. Ganun yung maaaring mangyayari. Na kailangan, hindi po nag-stop yung growth sa ating lahat. That's why there are new steps to be taken. Kailangan tayong may mga bagong hakbang na gagawin. So bakit natin kailangan i-welcome itong mga divine interruptions na ito at i-take yung mga new steps na meron binibigay ang Panginoon? Well, we should always welcome this interruption dahil una sa lahat, tandaan natin, God's way and thoughts are higher and better than our ways and thoughts. That's Isaiah 55:8 and 9. Also, we only know in part, but God knows everything. 1 Corinthians 13:9. And sabi sa Ephesians 3:20, God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think.
Ayan, yan po ang dahilan kung bakit kailangan flexible tayo. Kung bakit natin iti-take yung pong mga new steps. Our plans are good. And we're not doing anything wrong. But there are new steps to be taken. At yun po, ang tanong sa inyo ngayon. Are you willing to take that new steps? Are you even seeing that new steps? Are you willing to take a new assignment? Are you willing to move out of your comfort zone? Because God has greater plans for us. It is better than our plans. Tayo pong lahat ay magtapos sa pananakot. Aming mapagpalang Diyos, marami pong salamat because we know that you are the one leading us and ikaw po ang tumawag sa amin. And it is a privilege, Lord God, to be called by you. And right now, Lord, give us wisdom. If there are new assignments, Lord God, open our minds. No, bigyan mo po kami ng courage, ng boldness to take these new assignments. If it is to be away from our comfort zones, give us, Lord God, the comfort, no, yung peace sa heart namin, that if we do this, you will be with us. Give us the assurance that ikaw po ang palagi naming makakasama. Ikaw po ang hindi mo kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan. At yung po mga pangangailangan namin ay ikaw po ang mag-provide. Marami pong salamat, Panginoon, at alam po namin, Lord God, that as we take these new steps, you will be with us along the way. We want to praise you and thank you and glorify you, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Marami pong salamat sa inyo pong pagsama ngayong hapon na ito at nawa, pagpalain pa tayo ng ating Panginoon. Sa oras naman po na ito, tayo pong lahat tayo sama-samang manalangin at dumulog sa ating Panginoon. Let us pray. Aming mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon that we have this freedom to actually pray for one another and to lift to you, Lord God, our concerns. Lord, we lift to you our country at sa pagpasok po, Panginoon, ng season of election, Lord God, as it opens, Lord God, yung pong mga candidacy, Lord God. Lord, ang dalangin namin, may it be a peaceful one, Lord God. Ikaw po ang patuloy na mag-guide sa mga bawat Filipinos, Lord God, na hindi po, wag na pong take, Lord God, ng mga unnecessary na actions, Lord God, that could harm other people, Lord. And we pray that you give us wisdom, Lord God, as we decide, Lord God, and really pray for this coming election. We pray also that we also, as we experience, Lord God, ito pong patuloy na result ng pandemic, Lord God, we pray that you continue to be with us. Yung pong mga leaders, Lord God, ay patuloy mo po bigyan ng wisdom, pati na rin po yung mga nagsasabing tatakbo sila, Panginoon. We give them wisdom, Lord God, so that yun pong interest ng nakakarami at ng lahat, Panginoon, ay ang pong yung pong tunay na service, Lord God, yun pong mangyari. We also pray, Lord God, for this pandemic. We know, Lord, that you are always in control, Lord God, no matter what is happening. We know, Lord God, yun pong pagtatapos nito ay nasa site mo, Lord God, and we just entrust to you everything, Lord God. We pray for the frontliners also. Give them the strength, Lord God, and the protection that they need, Lord.
And bless them, Lord God, with joy, with provisions, Lord God, as they continue, Lord God, to be the frontliners sa fight sa laban na ito, Panginoon. We also pray for the church, Lord God. Ikaw po ang patuloy na mag-remind sa amin of our calling and our assignments, Lord God. So that in these times, Lord God, kami po ang maging source ng iyong kagalakan, source ng iyong pag-ibig, Panginoon, at yung source po, Panginoon, ng iyong encouragement. We also pray, Lord God, na yung pong pangangailangan din, Panginoon, ng bawat local churches ay punan mo, Lord God. And we know ay ito po ay sa pamamagitan ng pagiging tapat ng bawat isa. So that's why we also pray that you continue to remind each and every one of us to be faithful, Lord God, as you have been faithful, Lord God, sa aming mga buhay. We also pray, Lord God, dun po sa mga nakakaranas ng karamdaman, continue to reach them, Lord God, at ikaw po patuloy na magparanas ng kalakasan at kagalingan na nanggagaling sa iyo. At ikaw po, Panginoon, yung patuloy na sumama sa kanila at magbigay, Panginoon, ng provisions, Lord God, sa kanilang mga pamilya. We pray, Lord God, para dun sa mga nangangailangan ng resources, yung mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, yung sa businesses, Panginoon, we pray that you continue to bless them and lead them, Lord God, sa place, Lord God, na patuloy mo silang magagamit bilang iyong tagapagsalita. We pray, Lord God, yung mga specific prayer requests, if there are any misunderstandings sa loob po ng pamilya because of what is happening, Lord, we pray that you continue to give them the wisdom, yung pong peace, Lord God, at paalala na ikaw po, Panginoon ng Diyos, na sinasamba ng bawat isa, and that yung ikaw rin po ang magme-mend ng mga relationships nito, Lord God. Whatever prayer request that we have right now, we know that you know all of these things, Lord God, at ikaw po ang tutugon lahat sa mga bagay na ito sa takdang panahon mo, Panginoon, and also in the best way that you will actually give the answers, Lord God. Marami pong salamat. We are claiming, Lord God, lahat po ng tugon sa mga panalangin namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyo pong pakikiisa. Patuloy po natin ipanalangin ang ng sama-sama. Ayan, ito pong mga concerns na ito upang ang tugon ng Panginoon ay patuloy natin maranasan. Muli, marami pong salamat and God bless everyone.